Narito po ang News TV Quick Response Team sa National Headquarters ng Philippine Red Cross sa Port Area, Manila. Kung saan makikita ho natin, nakatambak ho dito ang mga relief goods para po sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Sa harap po nitong Red Cross, nakikita natin ang mga volunteers na naghihintay po dito. At tutulong po doon sa ginagawang repacking para nga po doon sa mga relief goods na dadali naman diyan sa mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa Visayas na grabe nga pong nasalanta nitong bagyong Yolanda. Malaki pa po ang pangangailangan doon sa mga volunteers. Pinakikita natin mga estudyante, ito mga nakaupo dito, nagre-repack na ho sila ng mga bigas, mayroong noodles, at syempre mga delata. Ito mga estudyante ito na siguro after nung kanilang mga klase o di kaya naman hindi sila pumasok for today para ho makatulog doon sa mga ginagawa nating mga relief efforts, particular ho dito sa Philippine Red Cross, kung saan nga po ay isa ito sa mga nangunguna sa pagbibigay ho ng relief goods para sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Yolanda. So open pa ho itong Red Cross sa mga volunteers. Kailangan lamang siguro pumunta ho kayo dito, magparehistro para malaman kung ano oras kayo maaari makatulong para sa pagre-repack ng mga relief goods. At yan ho'y napakalaking bagay para makatulong tayo sa ating mga kababayan na talaga naman pong matindi ang pinagdadaanan hanggang sa mga panahong ito matapos nga po ang pananalasa ng bagyong Yolanda. Si Rosel Jacosale, isa po sa volunteer dito. Rosel, pwede ba kitang maabala saglit? Ayan, magandang hapon. Magandang hapon din po sa lahat ng nanonood. Taga saan ka, Giselle? Taga Dasmariñas, Cavite pa po. Okay, pumunta ka talaga dito para mag-volunteer. Opo. May pasok ka ba sa school o sa trabaho? Wala po. Isa lang po ako may bahay. Talaga? May anak ka ba? Isa lang po. Nasaan yung anak mo? Nasa school po. Okay, sino mag-aalaga? Yung mister ko po muna, wala po siya ngayong trabaho. At bakit ka nagpunta rito? Sino, may nagyayaba sa'yo o talagang kusang loob mo to? Nakita ko po kasi sa TV, nangangailangan po ng volunteer sa mga Red Cross. Tapos volunteer po ako. Nagkusang loob po ako pumunta dito. Kailan ka pa nagpunta rito? Kanina papuntang mga 3 o'clock po. Okay, hanggang ano oras ka mananatili dito? Tagang kaya ko po, Anong siguro. feeling mo na nakakatulong ka sa mga kababayan natin? Hindi, konting bagay nga lang po itong magagawa ko para sa kanila eh. Maliit na bagay lang po ito. Kaya okay lang po kahit na malayo po yung pinanggalingan ko. Punta po ako dito. May mga kamag-anak ka ba doon sa Bisaya? Wala naman po, kaya lang nalulungkot lang po ako sa balitang nangyari. Well, anyway, yung mga ganyan tulong kasi napakalaking bagay niyan, no? Kahit pa sabihin mong nagre-repa ka ng mga relief, yan at least makakarating yan at yan makakapag-agdon sa buhay ng mga kababayan natin na salanta. Sana nga po. So, hanggang ano balak manatili dito? Siguro po hanggang 10 o'clock po ng gabi. May mensahe ka ba sa mga kababayan natin? Ito pong pagsubok na nagdaan po sa bansa natin, kaya po natin yan. Basta't po sama-sama tayo. Marami pong tutulong sa inyo, marami pong nagmamahal sa inyo. O gaya mo, paano ma-inspire mga kababayan natin para gumawa nung gaya ng ginagawa mo kasama itong mga estudyante na ito? Hindi po, isa po itong magandang dahilan para magpunta po dito kasi sila po, mga estudyante din po. Yung oras po nila at panahon, ginugol po nila para po makapag-volunteer po kami. So kung sakali, kayanin uulitin mo pa rin yung pagtulong. Opo, willing pa po akong ulitin kahit po bukas po ulit pumunta po ulit ako dito. Okay, napakaganda naman yan. Salamat ha! Salamat din po. At sana lalo pa tayong mga ma-inspire ng mga ginagawa ninyo. Salamat! Si Rosel Jacosale po ng Philippine Red Cross. 12 araw matapos ang hagupit ng bagyong Yolanda, lalo nang nakikita ang pagbangon ng Tacloban mula sa kalamidad. Ang mga natirang residente nagsisimula ng itayo ang kanilang mga bahay. Tulong-tulong din sila sa paglilinis ng mga ito. Ang distribution naman ng relief goods, ipinaubaya na sa pamahalaang lungsod kasunod ng pakiusap ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Ang mga wala pang natatanggap na tulong pwedeng mag-text sa DSWD hotline sa numerong 0920-946-3766. Banggitin lamang ang kinabibilangang barangay o munisipalidad para agad matugunan ang inyong pangangailangan. Ayon pa sa ilang opisyal, mapapabilis na ang paghatid ng tulong sa ilang lugar dahil nadadaanan na ang maraming highway. Samantala, sisimulan na rin ang Cash for Work program sa Tacloban, alinsunod sa utos ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim nito, pwede mabigyan ng pera makatutulong sa kanilang pagbangon ng mga residente kapalit ng pagsisilbi sa komunidad tulad ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga evacuation center, pagkolekta ng basura at iba pa.